Ano ba yan, guys? Akala ko hindi ko na-on yung aking. Akala ko hindi ko pa na-on yung aking camera, guys. Naka-on na pala. Sorry, guys. Kanina pa ba kayo? Ano ba yan? Ano, ang lawak naman ng airport ng lola niya. Ay, nako. Kung naninikip ang airport natin dyan dito ay napakaluwag. Napakaluwag ng airport ng lola niyong daldal, guys. Alam niyo ba, guys, kanina, hindi pa nila alam lola, kaya naikwento mo. Tatanungin mo pa kung alam nila. Magbigay galang ka muna. Ano, guys? Hi, guys! Welcome to my YouTube channel. Please watch and ano ba, lola? Ayusin mo naman yan. Kung kailan nagmamadali ka, hindi mo naman end lang hindi mo magawang bigkasin. Please watch and share my video, guys. Kung naawa kayo sa lola nyong madaldal, pakishare naman ang kanyang video nang may makapanood naman dyan ng inyong ating mga kaibigan. Thank you for watching at palaging pagla-like and share sa lola nyong daldal. At meron na sana tayong comment. Nakakatanggap na sana tayo ng comment. Negative pa. Please click the notification bell para palagi kayong may masisinda ng notification. Siyempre naman, lola, notification nga ang gulo mo naman, lola. Para palagi kayong malalagyan ng sending. Malalagyan ng sending, ano ba yan? Para manonotify kayo palagi kung inaatake na naman ang kanyang kadaldalan ang inyong lulang bungal. Thank you for watching palagi, guys. At nag-52 subscribers na ang lola nyo. Nadagdagan tayo ng isa. One day, isang araw, isa. Okay na yan kaysa wala, diba? Thank you, Lord, for giving me my... Ano na ba sinabi ko? sa napakababait kong mga subscribers at talagang nagbibigay talaga sila ng effort para lang maklik ang subscribe, samantalang ang aking mga idol ay paulit-ulit pa sila nagsasabi ng please subscribe and like my video. Ano ba yun? Thank you, guys. Kahit hindi man lang makapagsabi ang inyong lola na please subscribe, noon is talagang sinasubscribe ninyo ang lola nyo. Ang haba naman ng iyong introduction, lola. Baka naman iwanan ka ng iyong mga followers. Buti na nga lang at may nagtsatsaga sa iyong 52 followers mo. Ang dal mo pa. Nagtagal-tagal mo mag-umpisa. Oo nga, guys. Ganito yung, guys. Habang nag-aantay tayo sa ating mga idol na pumunta ng Davao. Alam nyo ba, guys, kanina pa akong nakahiga. Ayusin mo yung sentence mo, lola. Kanina pa ako nakahiga, guys. Hindi talaga ako makatulog. Buti na lang. Andoon yung tata nyo taba na tulog sa taas. Wala pa siya dito. Pag iyon ay naka-mouthpiece na. Kasi naghihilig siya, guys. Alam nyo ba, ang ayon yung taba dito ay may kahit hindi siya boksingero is may mouthpiece siya. Fish ba yan? Mouthpiece. Ano ba yan? Baka maging isda yung mouth niya. Mouthpiece ba yung, guys? Yung nilalagay sa mga bunganga na yung bunganga. Sa nilalagay sa mga ngipin ng mga boksingero. Alam nyo ba, guys, na meron yan dito. Pag malakas kang maghilik, nagpapagawa sila ng mouthpiece para pag hindi sila makakiss. Ay, hindi naman ganun, guys. Para makatulog naman ang lola nyo kahit ito ay napakalakas. Ay, kasi napipigilan nito, guys. Nagising na naman. Narinig niya na naman yung boses ko. Ano ba yan? Kanina pag baba ko dito is tulog. Ngayon, nagdadagongdong na naman yung kanyang footprint. Ay, yung kanyang yabag doon sa taas. Ano ba naman, lola? Lola? Ano naman yung tata ninyo, guys? Nakakainis na. Distract na naman tuloy. Liliit na naman yung boses ng lola nyo. Ayan, kasi lola, ang tagal-tagal mo mag-umpisa kung saan-saan kang napupunta ang kwento mo. Ayan, umalis na tuloy yung mga viewers mo. Napaiwan ko. Bahala ka sa buhay mo. Ano na ba yung kwento natin, guys? Mukhang galit ka pa yata. Ano ba yung kwento natin, guys? Abot ba yun sa mouthpiece? Mouthpiece ba yun? Baka maging green fish. Ano ba yan? Mouthpiece ba yun, guys? Yung nilalagay dyan sa mga
mga ngipin ng mga boksingero. Kasi meron yan dito guys, pag malakas humilik yung asawa mo, at pag naawa ito sa iyo, ay kusa na siyang magpapagawa ng mouthpiece para makatulog ka naman. Kasi ang lakas niya maghilik, guys. O, tingnan nyo, may mouthpiece na nga. Naririnig nyo pa yung halik. Naririnig nyo pa yung hilik. Hindi na siya makahalik. Paano ba makakahalik yung may mouthpiece? Ayos ko naman, guys. Kung yung lula niya naman ay ngalang-ngala na lang, paano pa? Wala na talagang kabuhay-buhay, guys. O, ang lula niyo, ngalang-ngala pag tulog. Yung bata niyong taba, may mouthpiece. Saan ba napunta yung kwento ng lula nyo, guys? Ganito yung guys, habang nag-aalala tayo doon kung ano na nangyari sa ating mga idol, mag-ilang oras na silang wala man lang hi ni ho sila, bisdak, ano na kaya nangyari, guys? Di ba kanina pa sila doon? For 4 na oras na yan. Ay, ilang oras na sila doon kasi, di ba yung sabi ni bisdak is nananang almusal niya ba yon? Yung almusal is nasa airport pa lang yata sila, papunta pa lang sila ng Davao. Oh, mag-isang araw na mag-isang araw may ilang oras na wala pa rin sila. Inaantay namin nila para kung may magla-live sila doon kasi baka ang sabi ni Parak baka merong press con si ating PRRD, guys. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin? Ano kaya nangyayari? Ako naman, ang hula ko naman kung bakit sila pinatawag doon. Baka magkaroon sila ng meeting. Hindi may meeting sila. Na baka biglang magpa-interview si pastor sa kanila. Kaya siguro pinatawag sila. Kasi yun ang magkakaalam ko pinatawag sila. Banat ba yun ang kwento nila at si Bisdak, di ba? Yung parang pinatawag yung mga sikat nating mga DDS vloggers na pinapunta sa Davao yata. Araw ng Davao lang ba? Inibitahan lang ba sila? Ako naman ay excited naman ako sa kakaantay sa kanila. Baka ako magla-live, baka ako may press con si ating PRRD, baka kung may na naman na ibabalita sa atin si PRRD, sila PRRD, o baka ako mag-guest o kaya magpapa-interview na si pastor, di ba? O ano na nangyari? Bakit 9:30 na dito sa amin, 8:30, mag-8:30 na din sa inyo. Ay late na yata yung aking relos. Mukhang mag-alas 9 na ba? Ano ba nangyari dito sa relos ko na to? Wala nang battery na yata to, guys. 9:30 pa lang pagbaba ko dito. Kanina pa 9:30. Doon sa taas naming cellphone. Doon sa taas naming alarm clock. Yung isa, wall clock namin doon sa taas is 8:30 na pagbaba ko dito. 8:20 pa lang. Naku, late na itong aking guys. Late na pala. Kaya pala nung isang araw is daldal ako ng daldal dito is galit na yung aking hobby kasi 12:30 na pala yun. Mag-alauna na pala yun. Naku, ito na. Hindi ko napansin. Wala na pala sigurong battery itong aking wall clock dito sa baba. Saan na naman napunta yung kwento natin? Ano na bang nangyari, guys? At alam mo nyo ba yung rally ngayon? Diyos ko, kikilabutan ka talaga. Dumadami na ang dumadalo sa ating, sa rally talaga na yan, guys. Sa prayer. Ano yan, kadugtong ba yan ng prayer rally sa Davao na inumpisahan? Kasi prayer rally din ang tawag nila doon may mga naglalabasan pang dating mga na kaadre, ano ba tawag nila doon? Yung tawagan nila, kaadre ba yun? Mga lumalabas na, inilalabas nila yung mga sekreto ni Eros, ganon. At saka, mukhang kinatatakutan daw pala ito. Tsaka mukhang nakapasok na pala dyan sa ating bahay yata yung mga dating kalaban noon. Ano na mangyari nito sa atin? Hindi kaya ito ay kung ano na ang mga pinagagawa dyan sa loob at baka naman inaakala natin si Tambo-Tambo ang naghahari-harian dyan. Baka hindi si Tambo-Tambo. Naku, Diyos ko. Iba tuloy pumasok sa ulo sa maliit na utak ng lula nyo kung bakit ganyan nangyayari sa bayan natin. Baka naman itong mga
ano na to, na tinutukoy nila Eric nang nakahawak na dyan sa loob, hindi kaya? Baka naman ay kung ano na ang ginagawa nila kay kila baka naging paapit na nila si sila Junior at yung mag-asawang may ahas, di ba? O baka pati si Tambo-Tambo is nagiging papit na ng mga yan. Yan tuloy ang pumasok sa isip ng lola nyo, guys. Oo, baka wala tayong kamalay-malay, sila na ang may hawak ng bayan natin, di ba? Kasi matatalino yan, kaya nga yan dyan siguro maging si Hintubiros ay baka ito yung may hawak na din nila. Kasi di ba sinabi nung isang nagpatotoo na yun doon sa isang dating kadre is daw mukhang pinagbantaan din pala itong si Hintubiros na to. Nako, alam nyo guys bang kinakabahan ako? Baka sila na ang may hawak dyan sa loob. O baka ito'y hawak na nagiging papit na yung mga inaakala natin silang nagiging mga naghahari-harian dyan. Baka sila ay naging papit na ng mga yan. Naku, Diyos ko guys, itong nakakatakot kung napasok na nila pala ang loob ng bahay natin. Wala tayong kamalay-malay, guys. Kasi baka may nabalitaan ang ating PRRD ng ganyan na nangyayari sa loob. Hindi kaya kung ano-ano, ayan, wala pa kasi sila talaga, guys. Kaya kung ano-ano na naman tuloy ang naisip ng lolan yung daldal. Ako, Diyos ko, yung mga sinasabi na yun, mga kadre doon na patotoo ba yung tawag na yan pag nag-guest sila dyan sa prayer rally, yung may mga kinikwento silang, mga kung bakit ganon, kung bakit ganyan. Baka wala tayong kamalay-malay, sila na ang may hawak dyan sa loob pala ng bahay natin, na mukhang ginagawa na lang mga puppet yung mga pinaghihinalaan natin, na sila yung dahilan kung bakit nagkakaganito ang bayan natin. Baka na iba na talaga. Naku, Diyos ko, Mariusip, guys, baka wala tayong kamalay-malay na maging si, kasulpot-sulpot na lang, si Buljing ba yun? Naku, Diyos ko, baka na nangyayari dito, guys. Baka wala tayong kamalay-malay. Kaya lang, siyempre, ang unang-unang aalma naman dyan is yung mga militar. Wala man action pa yung mga militar. Baka, hindi naman, sana naman lola, nagkakamali ka sa iyong mga pinapalikot mo na naman kasi yung maliit mong utak. Diyos ko, ito ang nakakatakot talaga ngayon sa panahon na to, guys. Baka yan ay biglang i-take over ng mga yan. Paano na tayo nito? Mawawalan saysay ang inyong mga pagsisigaw-sigaw yan kung na-take over na ng mga yan. Kasi nanahimik na, nakapasok, nandiyan na ang sabi nga nung mga kadre na yun is yung dati daw nasa bundok is mga naka-necktie na at mga nakabarong na yata ngayon. Ibig sabihin nakapasok na dyan. Paano kung na-take over na? Ito ay wag naman sana, Diyos ko. Ito ang mahihirapan talaga tayo nito. Hindi na ninyo yan madadaan-daan dyan sa mga prayer rally ninyo na yan dyan. Paano na tayo? Kaya ito ang dapat talagang maagapan nito, guys. Malay nyo, kung dahil sa mga ganyan na pagkikilos nila pastor is madaliin, daanin sa santong paspasan ng mga yan. Kasi yan, mukhang yan ang siguro ang mga target niyan. Alam nyo naman yan pa yung sinabi noon ni PRRD noon na mukhang sila ang gustong mamuno, ay mukhang sila ang gustong masunod noon, di ba? Paano yan kung nagmadali na at yung mga week natin dyan na nakaupo is baka naman is wala nang nagawa kung ano ng mga baka is wala tayong kamalay-malay kung ito na pala ang nagpapatakbo ng ating bayan, guys. Paano na yan? Kaya ito ako'y kinakabahan nga dito sa mga pananahimik ng ating mga idol. Nasaan na ba yun? Paano na yun, guys? Is kung ano-ano nang naisip tuloy ng inyong lulang daldal. Kasi sa mga pinagsasabi noong ano ba yun, yung nag-speech kanina na kung ano-anong mga pinaglalabas na kilala niya daw si Hintubiros. Paano na yan kung may nananakot pala dyan kay Hintubiros na yan? Kaya kung ano-ano ng mga pinaggagawa kay pastor na paninira siguro yan. Kasi baka may nagkukumpas kay Hintubiros. Paano na yan, guys? Naku, Diyos ko, nakakatakot talaga ito kung ito'y matitake over ng mga yan. Kasi yan ang target.
Kaya nga siguro sila dyan palapit ng palapit kasi yan siguro talaga ang target nila dyan. Ang pasok ang loob. O, paano na yan guys? Diba? Ito ang nakakatakot na talaga dito sa ating ano? Paano na yon? Yung may mga kumakalat pa na mga propaganda dyan na ginagamit ang pangalan ng ating Inday. Diyos ko, sinisira talaga nila na talaga guys si ating Inday natin. Mantakin mo yun, may kumalat yata na mga ayuda yata sa mga estudyante na fake news pala na ginamit yung ating pangalan ng ating Inday. Di, ibig sabihin, pag wala silang natanggap, magagalit sila kay ating Inday kasi umasa sila na may matatanggap silang ayuda sa mga estudyante yata yon. Oh, tapos wala naman nga sila. Wala naman daw dumating na tulong. Oh, di, ibig sabihin nasira yung ating Inday. Oh. Ay, naku, grabe, napakadumi talaga guys ng ng mga strategy ng kalaban na yan ng ating Inday. Paano na tayo nito? Kung tayo ay maiisahan talaga nito? At paano kung nakapasok na yan dyan sa ating bahay? At kung sila na ang magmaniobra dyan guys? Paano na yan? Oh, yun ang number 1 na baka number 1 na targetin yan ay ang ating Inday. Kasi di ba yun ang number 1 na mukhang tinutulan niya ng ating tata saka ni ating Inday, yung pistok na yan. Oh, kaya mukhang ang kumikilos na to ay hindi talaga natin alam guys kung sino talaga itong mga kumikilos na to laban sa ating Inday. Oh, mantakin nyo yan guys. Ito ay talagang nakakalito na. Kaya na talaga siguro kailangan ang mag-meeting ang ating mga idol doon sa Davao talaga. Oo, kaya ito ay kanina ko pa inaabang kung ano ang mangyayari talaga dito sa ating na to. Kung ano na ang nangyayari talaga, mukhang ang gulo-gulo na. O, mantakin mo yan. Kung ano-anong mga strategy yung ginagawa nila para lang masira ang credibility ng ating Inday. Oh, 'di ba? Mukhang sino ba yung may dumaan din sa wall ko na halos parehas kami ng observation sa ng mga nangyayari ngayon na paano daw kung naging mahina na ang loob ng ating Inday at mag-quit sa 2028. O, ganun din ang naisip ng lola nyo, di ba guys? Meron din akong video na ganun. Ang na-detect ng maliit na utak ng lola nyo. Paano kako ito kung nasubrahan ng mga propaganda itong ating Inday at mukhang pag humina ang nito ay paano kung biglang gumib up ito at mag-quit sa 2028 is wala tayo, naiwan tayo sa ere nito guys. Kaya dapat talaga ihanda natin si Kuya Baste. Oo. Nako, grabe ang paninira talaga kay ating Inday. Oo. Ihanda talaga natin guys si Kuya Baste. Oo. Wala na tayong iba dyan na iba pang iisip talaga guys kundi si Kuya Baste. Kasi pag hindi nila tinigilan ang ating Inday at pati yung kung masisira ang pagsasama ng mag-asawa nang dahil sa mga kung ano-anong mga paninira sa kanya is baka ito'y mag-give up at piliin ang kanyang pamilya. Paano na tayo guys? O, di ba? Paano kung mabingit sa paghihiwalay ang kanyang o kaya magkaroon ng lamat ang kanyang pamilya, ang pagsasama nilang mag-asawa nang dahil dito sa mga walang puso na mga vlogger na tong naninira sa ating Inday guys. Paano kung papiliin siya ng kanyang asawa na ang pamilya niya o ang pagpipresidente niya? Paano kung piliin ng ating Inday ang pamilya niya? Sino ba naman ang hindi? Sana hindi gano'n naman ang asawa ng ating Inday. Sana maging supportive siya kay ating Inday kasi alam niya naman na sana naman ay may tiwala siyang 100% sa kanyang asawang ating Inday natin. Diyos ko guys, paano yan kung magkalamat pa ang samahan ng mag-asawa dahil dito sa mga walang puso na tong mga vlogger na walang
di man mapakita ang mukha. Bukod pa yun siguro is napakarami pa nilang ang mga propaganda talaga guys. Tumantikin mo yan, ang tagal-tagal pa. Pero sinisira na nila ng sinisira ang mukha ng ating Inday. Kaya sino pa ba ang tatagal? Isipin na lang natin. At alam natin na puro ito paninira. Paano kung hindi makayanan ng ating Inday at mag-give up ito? Kasi kahit ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi totoo itong mga propagandang itong naglalabasan laban sa'yo. Pero tayo nga na, isama ko na rin ang sarili ko guys kasi nagdadaldal na ako dito. Nakakatanggap na rin ako ng mga comment, mga negative. Makatanggap nga lang ako ng negative na comment is halos hindi na ako makatulog. Iyan pa kayang ganyan ang mga gawain ng mga ano na yan? Yung mga walang puso na mga vlogger na yan. Na ako nga halos hindi ako makatulog sa negative kung comment yan sa aking video. Iyan pa kayang kung ano-anong mga pagsasabihin nila ng mga walang puso na mga vlogger niyan sa'yo. Kung halimbawa ilagay natin yung sarili natin kay ating Inday. Magkaroon nga lang ako ng kasagutan dyan sa comment section. Halos hindi ka na makatulog Kasi kung ano-ano nang iniisip mo, isasagot din doon sa kanya. Dito pa nga lang sa video mo na magkaroon ka ng haters is hindi ka na mapakali, yan pa kayang kung ano-anong lumalabas sa mga sa naririnig mo, yan pa kayang kung ano-ano yung mga malalaman mo, mga binabato sa'yo. Diyos ko guys, alam nyo bang maraming nai-stress dito sa social media na minsan is nagkakaroon sila talaga ng matinding sa stress ng dahil pag sila ay nabubuli dito sa social media. Kaya nga siguro naghigpit sila dito na kaya nga nagkaroon ng mga spamming comment at kung ano-ano. Kasi nga, di ba, grabe sila, lalo yung mga trolls. Diyos ko, parang mga walang puso talaga. Yung talagang sasabihan ka ng hindi mo makain na words baga. Kanina nga, mayroon ng comment sa aking mantakin mo ang tinira niya is yung comment ng aking followers na siguro yon nag-comment doon na DDS and and Pastor Kibuloy, mantakin mong mag-comment ba naman siya doon ng kung anong bad words ba naman? Sinabihan ko nga siyang, sabi ko, bigyan mo siya ng kalayaan at bigyan mo siya ng freedom na ma-express niya ang kanyang freedom of expression. Sabi ko, wag kang maging diktador. Mantakin mo yan. Naghahayag lang naman ng damdamin niya yung nag-comment doon sa video ko. Mantakin mong sabihan ng kung anong dalawang words nga lang na ang bibigat. Tawagin ka ba naman na hindi ko mabanggit dito guys, bawal. Hindi ko nga, dapat nga pala, dinilit ko na lang yung na yon. Grabe yung comment na yon. Mantakin mong, dito pa tayo guys, maghanda tayo, mga nagbablog dito sa Kasi, mukhang nilulusob na talaga. Ginagawa nila yung noon, nung eleksyon noon, nung bago mag-eleksyon na talagang binubuhusan siguro ng budget ang mga trolls na to. Mantakin mong, mukhang kung kahit saan-saan na lang silang mga die-hard supporters ni PRRD na mga content ay pinapasok talaga nila. Mukhang nagpapanggap pa pati silang mga followers mo at nagiging mga moderator pa. Ang tingin mo ay mukhang ganito ang napag-aaralan pa ng lola nyo guys. Kasi diba, palagi nga ang lola nyo is palagi nga nahulog na yung ating headphone. Excuse me muna guys. Diba, nakwento ko nga sa inyo na laman ng comment section, makikita nyo na ang kulangot ng lola niya. Itong aking camera na to. Pag mataas naman, masakit naman sa batok. Sandali guys. Masubsob na kayo sa noo ko. Masubsob na kayo sa airport ng lola nyong noo. Ano na ba yung kwento natin? Ito kasi gumalaw lang tayo ng konti is nawawala na yung kwento ng lola nyo guys.
ganito yung guys, may nakikita pa ako ay na may napag-aaral-aralan pa ang lola nyong daldal dyan sa comment section na mukhang ang mga trolls ay nagpapanggap ng mga followers, nagpapanggap ng mga diehard supporters ng mga kagrupo natin. Guys, mag-ingat kayo. Yung kunyari is mga anong muna sila sa umpisa, nagpapanggap silang mga mga nagpapanggap silang Duterte diehard supporters, maya-maya, nandidelete sila ng mga comment. Mantakin mo yung kanina, yung may nag-speech doon na moderator, pati siya ni Parat, may nag-speech doon na isang Adriata yon is yung negative yung comment niya doon. Samantalang, moderator siya. Kaya kayo guys, mga idol ko ay mag-iingat kayo. Maraming trolls ang nagpapanggap. Naku Diyos ko, wala kayong kamalay-malay. Yung mga number 1 yung followers is mga pinagdidelete na pala siguro. Ito lang ang naamoy ng lola nyo guys. Kasi may nagre-reklamo yata. Yung kay Chris, di ba napakatalino ng ating abogadang idol na si Trixie Angeles, mukhang isa ay may alam siyang ganyan na mga nagpapanggap na followers, nagpapanggap na diehard supporters ni PRRD, pero mga trolls, mukhang mga trolls daw. Ito ay narinig ko kay ating idol na si Trixie kanina. Kahapon niya pa yata dumaan sa wall ko yung kanyang video habang nagla-live siya, papunta siya doon sa rally. Nung isang araw yata siya, nung nag-guest siya noon sa rally, nag-live pala siya doon on the way siya papunta ng rally, nag-live siya. Tapos, nakita nyo naman na napakatalino ito talaga ang idol ko talaga ang ating abogadang Trixie Angeles. Ito ang dapat na maging senador talaga guys. Alam nyo, kung tayo ay naghahanap na senador, at gusto natin na may another Miriam dyan. Kaya lang, ang nakikita ko lang kasi kay Trixie, napakatalino niya. Kaya nga, in-idol ko. Napakatalino nito. Pero, pagdating kasi sa mukhang napakabait. Hindi niya makukuha ang ating idol na si Miriam Santiago. Yun, PRRD talaga si di ba? Kaya nga mukhang magkaibigan sila, di ba? Maghagahag pa nga sila noon na para silang love team noon. Ni Miriam Santiago, di ba? Kasi nga halos parehas kasi sila ng ugali siguro. Ganon dapat kung ganon talaga si Attorney Trixie, naku, wala ka nang hahanapin talaga sa kanya guys. Yung kung magiging katulad lang talaga siya yung parang walang kinatatakutan ni Miriam at saka ni PRRD. Ito ay napakaganda talaga ito sa Senado. Diyan natin makikita ang Miriam another side of Miriam baga. Kumbaga is kahit hindi niya naman masyadong makuha baga. Yung maging lang siya, kasi mabait siya mukhang, pero siya, din siya sa pag nagsalita siya. Doon ko talaga siya ina-idol na kahit followers niya is pinapagalitan niya. Kasi, nagtampo nga siguro yung isang followers niya kasi mukhang yung mga followers mo ang madalas mo pang pagalitan. Parang naganon yung kanyang comment. Alam niyo ang sagot ng ating idol na si Trixie. Because I want you to be better. Diba? Kasi yung iba, sige, makikiayong ka na lang doon kung ano man yung gusto ng parang parang si Banat din, binabara niya minsan kahit yung mga followers niya na binabara niya pa rin kung talagang hindi naman tama yung comment, is wala siyang pakialam kung followers ka niya o ano ka niya. Basta mali yung iyong comment at hindi nagtugma doon sa kanyang topic, is papagalitan ka talaga. Parang ganun din si Trixie. Kaya lang, di ba? Yung makikita mo kasi siyang, kumbaga, mabait kasi. Hindi siya yung talagang sinasabi natin palabana. Yung talagang
hindi siya matatalo sa boses, hindi siya gano'n. Parang, yung alameriam talaga, kung maging alameriam talaga si Trixie, ito talaga ay fit na fit sa ano. Diyan sa Senado, guys. Oo. Kaya, yung bang, di ba, nakita natin nung mag-ano siya, mag-speech, doon mo talaga makita. Kasi, hindi mo naman talaga, guys, mababago kung ano talaga ang ugali ng isang tao, di ba? Pero yung para bagang may kulang. Sa bagay, okay na yan. Yung, basta matalino, mabait, matalino, okay na yan. Kaya lang, gugustuhin pa sana natin na mas gugustuhin pa natin sana kung meron pa siyang isang katangian na katulad kay ating PRRD na talagang hindi ka pwedeng aanga-anga dyan sa kanya, hindi ka pwedeng ano, hindi siya patatalo talagang mataas ang boses niya. Yung kung ganyan is perfect na talaga sana si sa Senado si ating Attorney Trixie. Sayang nga. Sa bagay, malay nyo, isang mabuting senador din. Kahit hindi siya mag-ala Miriam o kaya ala PRRD. Diba? Kasi nag-aalala nga talaga ako, guys, kay ating PRRD. Kasi tignan nyo yung kwento ng kadre doon. Adre ba yun? O kadre? Adre ba yun? Yung kwento niya na paano daw makakapagbit-bit ng isang bag ng bawal yun. Paano daw makakapagbit-bit ng paputok ang ating PRRD na hindi na nga makabit-bit ng mabigat. Kaya doon pa lang daw is booking na si Hontuberos. Na paano mabibit-bit yun ng ating PRRD na mahina na nga daw talaga si PRRD, guys. Mukhang ako'y inahahanda ko na ang aking damdamin na mabibigo na tayo nitong maging sabagay, si ano, di ba? Si Enrile, 100 na. Pero mayroon pang katungkulan, di ba? Baka pwede rin ganyan ang ating PRRD. Doon lang siya sa Davao, kahit wag na siyang pupunta-punta pa dito sa Maynila. Di ba? At least makakagawa siya ng batas, o kung magpapapirma lang siya, punta lang siya ng Senado, ganun. At least may magagawa siya at may maitutulong siya talaga siya at may i-share niya yung kanyang mga kakarunungan sa mga iba dyan na walang magawa. Butit nakita natin nung butuan. Ngayon wala tayong alam kung nasaan ba yung tulad ng isang artista dyan na ilang upo niya diyan is wala naman nangyayari. Na hindi natin alam kung asaan na ba yung mga artista dyan na inupo nila. Makakalabas na naman lola nyo sa hall niya. Paano yung guys? Kung yun ang naiisip ng lola nyo, kung ito ay titanarget na nete, yun talaga ang pakay nila na hawakan na lang yung dalawa dyan na wek. At wala pala tayong kamalay-malay. Sila na pala ang nagmamaniobra dyan. Paano na yan? Diyos ko, guys. Huwag naman sana. Lord, please. Ito ang nakakaano dito, guys, sa mangyayari sa ating bayan dito. Ano ba, Lola? Ano ba? Ayusin mo yung mga sentence mo. Mukhang mali-mali na yung sentence mo. Ano na kaya nangyayari sa ating mga guys? Ano nangyayari sa mga idol natin? Mga alas 9 na. Alas 9 na. Wala pang Kasi wala pang lumalabas ditong notification sa akin eh. Pag may live na sila pag live na sila parak, naglumalabas ang notification dito sa akin. Naku, Diyos ko, wag naman sanang gerger na naman ang kanilang mga linya. Ay yung kanilang signal. Diyos ko, nung isang araw is si Parak kasi si Bisdak kasi nag-gerger daw ang kanyang signal. Ilalo pa. Alam kasi in-announce pa kasi nila pinaalam pa kasi nilang papunta sila doon. Sana hindi na sila nag-live. Hindi kasi natin alam ang strategy nila. Kasi kung wala sigurong instruction na pwede silang mag-live, hindi yun magla-live. Lalo na kung sinabihan sila, i-secret ninyo ang pagpunta nyo dito, huwag kayong magla-live dyan Iba na yung live ng mga yun di ba? Kaya, ano ba ang nangyari? Bakit hanggang ngayon wala pa sila?
Antay ako ng antay. Hindi ako makatulog. Para ka nag-aantay ng boyfriend mo, Lola. Baka sabihin ng ating tatataba dito is, ano bang ginagawa ng aking darling na to? At may paantay-antay pa ng boyfriend. Para talaga tayo dito nag-aantay ng boyfriend, guys. Kasi hindi tayo makatulog. At nakaalala tayo kung ano na nangyayari sa mga idol natin. Bakit ni Hay ni Ho wala sila kahit isa? Ilang oras nang lumipas. Mukhang kupas na ano na. Larawang kupas. Magiging larawang kupas na ang lola nyo dito sa kakaantay. Wala pa rin ng ating mga idol. Ano na nangyari sa kanila, guys? Kung ano-ano na naman tuloy ang naisip ng lola nyong daldal. Naku, Diyos ko, wag naman sanang mangyayari na sila na nasa loob ng ating bahay doon. Na baka hindi na akala natin sila ahas pa ang nagpapatakbo. Baka hindi na. Diyos ko, Mariosep. Wag naman sana, Lord. Na baka wala tayong kamalay-malay is kung ano na pala mga pinagagawa nila dyan sa loob. Diyos ko. Sige guys, magbaybay na muna tayo kasi baka biglang kaya lang, wala naman kanina pa ako tingin dito sa aking taas ng sa wall ko kasi dyan lumalabas yung kung may notification ako nang nag-live na yung ating mga idol. Bakit wala pa rin? Anong oras na? Matapos na yung daldal ng lola nyo dito sa kakaantay na wala pa yung mga boyfriend niya. Ako yun. Ano na nangyari sa mukha ng lola nyo, guys? Ba't bilog na bilog na? Ganito dito, guys, pag taglamig. Nabibilog kami. Magbibilog-bilog ang aming mga pagmumukha dito. Nagiging siomay. Siomay mami. Naubo ko rin ang lola nyo. Paano na yan, guys? Kayo nag-aantay din ba? Ako'y kanina pa kakaantay. Kanina pa ako kakapanood kay Parak. Kung sino-sino lang napanood natin, si Sas nga doon, si Sasasot. Kung ano-ano yung nalaman natin kay Sasasot. Diyos ko. Kahapon yata si Maharlika, nagbigay daw ng ng pangkain yata, ng mga at isang truck na tubig yata. Mabuti pa si Maharlika. Mabuti pa si Maharlika at may naitutulong kaysa ditong mga nakaupo na to. Diyos mio. Puro lang siguro kung paano sila kumita. Ito ay ating freedom of expression. Freedom of opinion na lola niya may gawa. Freedom of speech. Kaya lang ngayon is hindi natin alam kung asaan yung freedom na yan. Mantakay nyo. Kaya nga nandyan sila. Pastor, yung mga taga-suporta ni Pastor kasi mukhang nawawalan na tayo ng freedom. Kaya ito ang nakakatakot ngayon, guys, kasi mukhang kaya nilang patahimikin kung sino ang gusto nila. Ito nga lang, pumapalag lang yung iba, kaya hindi nila makayang patahimikin. Pinapatahimik nila yung yung ugat. Pinuputol nila yung ugat. Ngayon, yun ang mukhang ganyan ang ginagawa nila ngayon. Kaya ito nakakatakot itong ating mga idol. Baka kung putulin ang ugat, then, naku Diyos ko, paliit na naman ang boses ng lola nyo, guys. Paano na mayayari sa atin na ito? Sandali nga, guys. Ito, kung ano-ano tuloy ang naisip ng lolang daldal nyo, guys, na baka kako pinatawag yung ating mga idol kasi grabe ang atake ngayon talaga sa ating Inday, guys. Grabe, mukhang pinuputak dito ng kung ano-anong mga propaganda. Naku, Diyos ko. Ito ang nakakatakot talaga, guys. Kasi sa ayaw at sa gusto man nila, kitang-kita na talaga na ang ating Inday is 101% ng magiging presidente talaga ito sa 2028. Kaya talagang ayaw na nila talagang tumigil, guys. Lalong-lalo na ang mga dating mga sumisigaw dyan sa kalsada yung dating maiingay sa kalsada, mukhang hindi ito makakapayag na makabalik pa ang ating mga hindi sila papayag na isang ating Inday natin ang uupo na naman dyan at mukhang matatapos ang kaligayahan nila dyan, kaya mukhang gagawin nila lahat kung
paano ma-discourage ang ating Inday. Guys, ito ang nakakatakot talaga. Oh. Sisipain na. Sino daw yan? Maoy. Ha? Ay, naku, Diyos ko, guys. Sandali. Mukhang may lumabas na notification sa lulan yung daldal na. Mukhang mayroon na tayong idol dito na may mukhang magla-live na yata. Maoy daw isisipain. Si Maoy ay sisipain na daw, guys. Hindi natin alam kung, hindi pa kasi ito sila ating number 1 na idol. Kaya, pinafollow ko lang ito. Kasi, diehard supporter din ito ni tata natin. Pero hindi pa ito sila, hindi pa galing kay Kilabisdak at Banatiros ang ating notification na yon. Sino pa ba, hindi ko pa masyadong ka-close yun. Para ba naman nakikita niya yung mga idol niya? Hindi niya naman nakikita. Ang ka-close ko talaga si Parak. Palagi niyang binabasa. Wala mang kulay ang aking. Wala man akong pakulay kay Parak. Palagi niyang binabasa talaga ang comment ko. Saka si Foodie. Bakit kaya Foodie ang pangalan ay ang kanyang screening name ay ano ba yung tawag dyan? Yung kanyang pangalan saan? Dati kaya itong mukbangers. Kasi Foodie. Food, di ba? Oh. Yan, si Foodie din. Kahit wala kang pakulay sa kanya, binabasa niya kahit yung mga answer ko na dyan sa mga comment section. Kahit yung mga sagot ko doon sa mga kasisi natin dyan sa comment section, binabasa niya pa rin. Mabait din itong si Foodie. Minsan nagpapakulay din ako. 2 beses na ba ako nakapagkulay? Hindi ba? 1 beses pa lang. Number 1 kong idol ni hindi pala. Kahit 1 beses din niya pa nabasa ang aking comment. Buti pa si Coach Oli. Nababasa niya pa minsan-minsan. Siguro sa 1 taon, 3 comment ko ang nabasa ni Coach Oli. Pero si banat talaga. Kahit 1 beses din niya nabasa talaga ang aking comment. Buti pa yung comment ng mga trolls, nababasa niya. Pero yung comment ng Lola, yung daldal, hindi niya man lang ako mabate, mag-rate. Nakapag-comment ako ng 1 beses sa kanya, shout out. Hindi niya man lang nabasa. Ilang taon na ako nakasubaybay sa kanya. Wala man lang siya nabasa kahit 1 comment ko. Pero idol ko pa rin siya. Samantalang si Parak, ang liit na naman ang boses mo, Lola. Si Parak, si Foodie, tapos si Bisdak. Nababasa nila mga comment ko. Tapos si Coach Oli, sa 3 taon, 5 comment ko yan. Nabasa ni Coach Oli. Si Boss Dada, hindi man ako masyado hindi ko na inaabot talaga si Boss Dada. May naman dumaan sa wall ko si Boss Dada. Nakapalo naman ako sa kanya. Baka hindi masyado siyang hindi ba siya pinapa-spread? Hindi ba in-spread yung video ni Boss Dada? Ba't hindi dumadaan sa video ko? Ay, ba't hindi dumadaan sa wall ko? Dumadaan palagi sa wall ko si Bisdak, si Parak, si Foodie, bihira, minsan bihira. Matagal nakapag-upload na ng ilang oras si Banat Bays. Hindi pa rin naka-notification. Bakit ganon? Si Coach Oli palagi. Pero si Boss Dada, hindi masyado. Kailan kayo mababasa ni Banat Bay ang comment ko? Halos parehas pati kami ng comment. Ng mga pananaw sa mga bagay-bagay. Di ba? Yung naging assuming ang Lola nyo na akala ko napanood ni Banat Bay yung video ko. Kasi parehas kami ng comment. Parehas kami ng analysis yun. Analysis. Parehas kami ng analysis sa issue. Sa isang issue, naging magkaparehas yung aming analysis. Yun nga lang, nauna ako. Minsan nauuna siya. Hindi ko pa, maka-upload ko ng video ko nung dumaan yung kanyang video sa nung pinanood ko. Hindi pa natatapos, naglo-loading pa yung aking
video is mabasa-basa ko ba naman at mapanood ko yung habang naglo-loading kasi ako, nag-upload ng video ko, nanonood ako ng mga video. Dumaan yung video ni Banat Bay is pinanood ko. Sabi ko, parehas na naman kami. hindi pa natatapos yung ina-upload ko na video. Sabi ko, ano ba yan? Parehas na naman kami ni Banat ng analysis. Analysis, ano yan? Mukhang pandoktor yun, Lola. Oh, minsan, halos magkaparehas kasi minsan kami ng mga ng opinion ni Banat Bay. Pero kahit kailan din niya talaga nababasa ang aking comment. Ito talaga si Banat, mukhang may kulay lang ang binabasa kasi. Saka yung, yung sa trolls. Pag nakakita siya ng hindi magandang comment, binabasa. At saka yung may mga kulay. Magtatampo na talaga ako sa'yo, Banat, ha? Gusto ko na rin mag-trolls sa'yo para mabasa mo yung aking comment. Hayaan mo na yan, Lola. Pagkadami-dami niya naman kasi yung followers, paano ka naman makikita? Wala ka naman kulay. Mag-lipstick kaya ako ng pula para makita ko na Banat. Ay, nako. Ano na kaya nangyayari sa mga idol natin, guys? Bakit wala pa? Ano na kaya ang nangyayari, guys? Oo. Kahit sila, bisdak, wala man lang paramdam. Sila, Coach Ole, ilang oras na kung nag-meeting sila, ilang oras na sila, ano nangyari? Baka na sila doon. Baka kung nawalan na sila ng signal lahat doon, baka pinutulan ng signal ang Davao. Ano na nangyari, guys? Sige na, guys, tayo ay magbantay na lang muna. Thank you for watching na lang talaga, guys. Tayo ay hindi lang talaga makatulog ang lola nyo sa pag-aalala kung bakit wala pa yung ating mga idol. Kung ano na nangyayari. At siningit lang talaga natin ito, guys. Kailangan talaga natin bantayan ang ating Inday kasi pag ito ay talagang na-depress at nasubrahan sa mga sa mga paninira sa kanya at paano kung mag-umpisa at kung paano kung ang mag-give up ay ang kanyang asawa at pakiusapan na lang siyang, wag na lang siyang tumuloy sa pagpipresidente, paano na tayo, guys? Kaya ipagtanggol natin talaga ang ating Inday, guys. Palagi natin babantayan at ipaparamdam natin sa kanya na nandito tayo para sa kanya, guys. Maawa kayo, guys. Huwag kayo, kung mapupuntahan nyo na rin ang kanyang mga comment section, pumunta kayo doon. Ipakita nyo ang suporta ninyo sa kahit sa comment lang, guys. O kaya gumawa kayo ng mga video na iparating nyo sa kanya ang inyong mga suporta talaga, guys. Kasi nakakatakot, ang grabe ang atake talaga sa ating Inday, guys. Na halos hindi pati natin nalalaman kung saan ko na lang na balitaan na gano'n na pala ang ginagawa nila kay ating Inday, guys. Oo, grabe na pala ang mga paninira nila kay ating Inday. Kaya sana naman tayong lahat is magkaisa tayong bantayan talaga at puntahan natin ang comment section ng ating Inday at ipakita ninyo ang suporta doon at baka sinasalakay na naman ang mga trolls ng mga yan ang comment section ng ating Inday. Naku, Diyos ko, guys, ito lang ang pakiusap ko sa inyo. Ipakita nyo doon, kahit doon sa comment section ng ating Inday, ang inyong pagmamahal at suporta sa kanya nang hindi na naman siya mawawala ng pag-asa at sana ay hindi siya sana ay palakasin ninyo ang loob niya, guys, at huwag niyong hahayaan na matalo siya ng mga propaganda ng mga walang modong mga vlogger na yan dyan, guys. Oo, yun lang ang pakiusap ng Lulang Daldal, guys. Magkaisa tayo para sa bayan, talagang mahal. Kasi ito lang ang ating mauuwi ang pag tayo ay nagsitanda na at tayo ay kailangan na talaga natin ng matiwasay na buhay at makasama ang ating buong pamilya, buong angkan. Kaya kailangan natin pangalagaan ang ating bayan. Wag na nating hahayaang mapunta sa mga pamukhang mananakop na yan ang gusto nila. Sila na lang ang maupo sa kapangyarihan, guys. Huwag tayong papayag na ganun ang mga klase ng taong mamumuno sa ating bayan, guys. Ipagtanggol natin si ating Inday at ibigay at ipakita natin ang suporta natin at palakasin natin ang kanyang loob talaga, guys. Ha? Sama-sama tayong
bigyan ng lakas ng loob ang ating Inday, guys. At bantayan ang ating bayan. Sama-sama tayong magdasal na sana ay bigyan na ng magandang bukas ang ating mga kapamilya dyan. At tapos na ang mga kagutom na ito. At sana ay maging maligaya na tayo at magkaroon tayo ng tunay na leader na magmamahal sa ating mga Pilipino, guys. Thank you. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat, guys. Oo. Mag-pray. 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 I love you all. Bye.